Hello mga kagrentam. So, update tayo mga kagrentam. Kahapon, magkakabit sana kami ng plastic mulch. Pero hindi natin nagawa agad yung pagkakabit ng plastic mulch. Gawa ng napakarami nating trabaho na mas kailangan natin ng agarang action mga kagrentam. So, pinagpaliban muna natin yung pagkakabit ng plastic mulch doon sa kabilang area dahil marami pang kailangang i-repair na mga plating doon sa atin pong preparation sa land prep po natin mga kagrintam. So nandito tayo ngayon sa area mga kagrintam. 6 days ang edad ng ating tanim simula nung nag-transplant tayo. So ayan na siya mga kagrintam. So lumalaban na siya sa tanghaling tapat ng mga kagrintam. Nag-drenching na tayo nito kahapon. 5 days simula nung transplant natin. Nag-drenching na tayo ng pataba. So dahil wala tayong available sa ngayon na Unique 16, ang ginamit natin ay urea at saka triple 14 mga kagrintam. Ayan. So wala muna tayong ammonium nitrate. Lalong lalo na ngayon lagi pong maulan. So mas maganda na yung pinapakita niya ngayon mga kagrintam. Pero hindi pa rin natin ito tinatantanan sa pag-spray daily. Yung target natin para sa mga mole crickets, lagi pa rin nating mini-maintain yung spray natin in every 5:30 in the afternoon mga kagrintam. Kasi pwede pa rin itong dalihin ng mga mole crickets mga kagrintam. So ayan. Pero as per ng ating maintenance dito, hindi daw katulad nung mga unang araw nung bago itong lipat na pag nag-i-spray siya pag 5:30 ng hapon ay marami siyang makikitang mga mole crickets na tumatalon at kinabukasan makikita yung mga mole crickets na namamatay dito sa bandang kanal. Yung iba dito sa mismong butas lang namamatay yung mga insekto. So ibig sabihin nababawasan na natin yung populasyon ng insekto, yung cutting insect. So pang 7 days bukas inshallah. So maglalagay pa rin tayo ng mag-a-apply pa rin tayo ng insecticide hanggang 2 weeks old mga kagrintam para mas sigurado na titibay na itong bandang puno at hindi na kayang ngat-ngatin ng mole crickets. Hindi na niya kayang putulin kasi tumitigas na yung bandang puno mga kagrintam. So ayan po yung atin pong 6 days. So 5 days pa lang nag-apply na tayo ng drenching na pataba. Okay. So shout out sa ating kaibigan dyan sa Bulwa, Cagayan de Oro City, si Mr. Kaloy Vigis Vlog, at pati na rin sa atin pong kaibigan dyan sa Angat, Bulacan, si Mr. Albert Hizon o Julius Albert Hizon. Magandang hapon sa inyo, busing. Balita ko dyan daw dadaan yung bagyong Pipito. So mag-ingat po kayo dyan, busing. Yung mga nasa low-lying areas na mga bahay. So ingat-ingat po kayo kasi mapaminsala talaga itong bagyong Pipito. Although hindi gaanong malaki yung kanya pong trough, no? 485 kilometers yung lapad o yung lawak ng naturang bagyo. Yan po ay nakabase tayo sa ulat ni Mr. Mike Padua ng Bicol. So shout out po sa inyo Mr. Mike Padua. Maraming salamat po sa inyo pong walang sawang serbisyo sa publiko para magbigay ng update
tungkol po sa mga sitwasyon o yung lagay po ng atin pong panahon, lalong lalo na pa sa panahon na mayroong bagyo. Lagi pong nakaantabay o nakamonitor yung atin pong scientist na si Mr. Mike Padua. Okay, larga na po ta diri bay, larga na po ta. Kumusta na jud mo diha tanano sa barangay Sumugot, Amay, Manabilang. So shout out ko diha sa ato ang mga kasilinganan diha, si mga Mabitasan family, mga Ulipas family. So unta nga naa mo sa maayong kahimtang diha. Okay, larga ta. 6 days ang atong tanom mga kagrintam. 6 days. Subuhi na kayo, musukol nag udtong tutok. So pag ingana na ang status sa itong mga tanom, di na siya muaksyog laos sa udtong tutok. Buti pa sa buta na nisugod nagkatag yung mga gamot. So pwede na ta mo hatag og hinubig nga pamaagi sa pag-abono mga kagrintam. Okay, larga na po ta, larga na po ta.